Anthony Edwards mas deserving daw sa All-Star starters kumpara kay Stephen Curry. At Austin Reeves inalok ulit kapalit si Giannis. Pero bago yan, halos isang taon na ang lumipas mula mangyari ang trade na yumanig sa buong NBA. At kitang-kita na mas komportable na si Doncic sa purple and gold. Sa unang 41 games ng season, pinangunahan ni Luka ang Lakers sa 25-16 record, ang pinakamahusay nilang simula mula noong 2021. Kahit na medyo malayo pa ang team sa pagiging legit title contender, individually ay on another level si Doncic dahil siya ang kasalukuyang nangunguna sa NBA sa points per game. Ngayong inanunsyo na ang All-Star starters, expected na kasama si Luka bilang starter sa Western Conference. Pero hindi lang scoring ang pinapatunayan niya. Sa final voting results, lumabas na si Doncic ang may pinakamaraming boto sa buong liga sa parehang East at West. Sa sistema ng All-Star voting kung saan 50% ay galing sa fans at tig 25% mula sa players at media, malinaw na hindi lang siya fan favorite, kundi nirerespeto rin ng kapwa players at analysts. Gayunpaman, hindi rin mawawala ang kontrobersya. Marami ang hindi nag-agree sa naging resulta ng All-Star voting, lalo na ang fans ng Minnesota Timberwolves. Para sa kanila, mas deserving pa raw si Anthony Edwards kumpara kay Stephen Curry. Mas mataas ang average points ni Edwards at bukod pa rito, mas angat din ang Timberwolves sa standings kumpara sa Warriors. Ipinapakita lang nito kung gaano ka-intense ang kompetisyon sa West. Para kay Luka, simula pa lang ito ng isang potential na legendary run sa Los Angeles. Kung makakahanap ang Lakers ng tamang pieces para palibutan siya ng sapat na talento, posibleng makita natin ang bagong era ng dominasyon sa purple and gold. Samantala, dati, si Austin Reeves ay tinitignan lang ng marami bilang isang flash in the pan, isang player na sandaling sisikat at agad mawawala sa liga. Pero ngayon, ibang-iba na ang kwento. Si Reeves ay isa ng core piece ng Los Angeles Lakers at sobrang taas na ng value niya sa liga. Ayon sa ulat na binanggit ng NBA analyst na si Jason McIntyre sa The Herd, tinanggihan umano ng Lakers ang mahigit 20 trade offers para kay Reeves sa loob lamang ng isang taon. At mas lalong nakakagulat, handa lang daw pakawalan ng Lakers si Reeves kung kapalit ay Giannis Antetokounmpo o Nikola Jokic. Ibig sabihin nito, itinuturing ng Lakers si Reeves na kapantay ng halaga ng mga pinakamalalakas na superstars sa NBA. At kung titignan ng kanyang performance ngayong season, maiintindihan mo kung bakit. Sa edad na 27, nag-a-average siya ng 26.6 points, 5.2 rebounds at 6.3 assists kada laro habang tumitira ng higit 50% field goal accuracy. Ito na ang pinakamagandang season ng kanyang karera at malaki ang tsansang maging unang beses niyang All-Star ngayong season. Pero may malaking tanong ngayon, hanggang kailan mananatili si Reeves sa Lakers? Hindi sigurado ang kinabukasan ni Giannis sa Milwaukee Bucks, lalo na't hirap ang team at nasa ika-11th pwesto lang sila sa East. Kapag humiling ng trade si Giannis, siguradong kasama si Reeves sa magiging alok ng Lakers. Samantala, mukhang ligtas naman si Jokic sa Denver dahil maayos ang takbo ng Nuggets. May kontrobersya rin ng iminungkahi ni Rich Paul na ipalit si Reeves kay Jaren Jackson Jr. na ikinagalit ng Lakers fans. Para sa kanila, si Reeves ay hindi lang role player. Siya ay simbolo ng bagong era ng Lakers. Habang papalapit ang free agency, posibleng ito na ang huling season ni Reeves sa purple and gold. Pero sa ngayon, malinaw ang mensahe. Hindi basta-basta bibitawan ng Lakers ang kanilang bagong star player.